Ngayong gabi nga pala ay susunduin ko ang ate Jutil nyo sa bus station. Siyempre masaya naman ako dahil dadalaw siya. Medyo nakakagalit nga lang ng konti lang naman. Kasi naman tignan nyo kung kailang gabi tsaka niya naisip bumiyahe. Kasi siyempre diba ako nag-aalala. Alam naman niya yung sa sarili niya na ayaw kong babiyahe siya ng gabi. Yung pangamisan namin pinag-aawain bago siya umuwi. Kasi ako ang gusto ko umuwi siya na medyo may liwanag pa. Tapos siya naman sasabihin pinapauwi ko na daw agad siya. Hindi siya lagi yung panalo. After ilang minutong biyahe andito na nga pala kami sa sentro. Mabuti nga at pagpunta namin dito wala pa yung bus na sinasakyan niya. Mabuti na lang din na nauna kami. Kasi sarado na tong mall na pag-i-standbyan niya. Kung sakaling dumating na yung bus na sinasakyan niya dito. Kaya naman eto aantayin na lang natin yung pagdating ng bus. Nag-chat nga pala siya sa akin na malapit na raw. Kaya naman talagang harurot yung pagpunta namin dito. Pero siguro kung kaya malapit na ay biglang na traffic. Kasi ang tagal pero after 30 minutes sa wakas. Dumating na rin ba sure ako andito siya. Antay nga pala ako na antay dito ng pagbaba niya. Bawat tao inaabangan ko sa pagbaba ng pintuan ng bus. Hindi ko napansin nakababa na pala siya. Hindi ko alam paano nangyari yun, paano hindi ko siya nakita. Hindi ko nakita. Sakay na. So ayan na siya, ang babaeng walang makakapigil, the unstoppable girl, pag ginusto talagang gusto. Kaya naman eto nga at biyahe na nga pala ulit kami, pauwi naman sa amin. Kapag pauwi kasi may bilis na ang biyahe. At eto na, dito kami sa barangay namin. Tingnan niyo naman gabing-gabi na, halos tulog na nga mga kapitbahay namin dito. Mabuti na nga lahat, hindi ako tulog nung nag-chat siya na pumunta daw siya dito. Paano ang chat niya sa akin? Baka tulog ko na pagpunta ko dyan. O diba, edi ang meaning, papunta na nga siya dito. So eto nga, dito muna namin sa bahay ni mama tumuloy. Magbe-bless daw kasi siya, kaso tulog na sila mama. Kaya naman dito na lang kami kakain. Bale, ito nga pala yung ginataang hipon na ulam. Para sa kanya talaga yung sabi ni mama. Alam ko kasing gutom siya, kaya ito inahainan ko na. Ako naman kasi ay naghapunan na kaya busog ako. Pero meron nga pala siyang baon dito na siomai. Ready nga siya in case na walang ulam, meron daw siyang kakainin. Pwede ba yun? Syempre hindi. Grabe, sobrang laki nga pala na siomai na dinala niya. Kaya kahit busog ako, napakain na rin ako. Medyo ma-arts kasi to eh. Pag kasi hindi ako kumain, sasabihin niyan, ayaw mo talaga akong kasabay. Oo, may ganun-ganun pa yung mga nalalaman. Kaya kahit busog ako, napakain na rin ulit ako. Kakain na rin niya kasi siomai, grabe napakalaki, mas jumbo pa sa jumbo. Natanong ko nga siya, baka mamaya anong laman nito, hindi mo alam. So ayan, busog na nga ako, siya na lang nakain mag-isa. Sarap na sarap nga sa kain, nakataas pa ang paa. Binaba na lang kasi binibidyohan ko siya. Tapos eto nga pala yung bag na dala niya. Nagtataka ako bakit ang bigat, anong dala niya? Bali nung galing pala ako sa kanila, yung mga naiiwan kong damit doon ay dala-dala niya ngayon. Grabe, sobrang dami ko kasi naiiwan dong damit, short at saka mga boxer. Kaso pagkita ko kulang pa nga itong mga dala niya eh. Bali itong short kompleto kasi dalawang short lang naman ang baon ko. Tapos ang baon ko naman doon ay 4 na t-shirt, dalawang black, dalawang brown. Pero dalawang brown lang itong dinala niya. Yung black pa yung naiiwan. Tapos meron pa, ito talaga pinakahanap ko sa kanya, yung boxer ko. Sabi ko nasaan yung mga boxer ko? 4 na boxer pa yata yun o 3, hindi ko na alam. Yun pa naman yung lagi kong bilin sa kanya kung sakaling babalik siya dito, pakidala yung boxer. Pero alam niyo, sinadya niya talagang hindi dalhin. Alam ko nilagay ko yun. Wala dyan. Dami, ano. Wala. Legit ba? Hindi pa kayo mo lahat. Alam ko tinitiklop ko yun. Okay lang. Bumili ka na kasi. Ako nga, dapat nga ako una mo niyayakap kasi ako yung asawa mo. Ito na yung boxer. Hindi ka naman nagbe-brief. Okay na yan. Dito ko? Diyan ka? So mga kadigot, ayun narinig nyo, hindi nga pala kami tabi matulog. Dito ako sa kama, doon nga pala siya sa sofa bed. Nilalamig kasi siya, tsaka doon medyo malayo ang aircon. Mas mahal na niya kasi yung pagbablog kaysa sa asawa niya. Tignan nyo siya, nag-e-edit na agad. Ako naman matutulog na, ayaw niya kasi ng storbo kasi nga nag-e-edit pa siya, diba? At dahil pala na kami nakahiga at komportable na. Kaso bukas pa ang ilaw. Nagtatalo kami kung sino magpapatay ng ilaw, ako ba o siya. Malamang sino pa ba, edi ako, talo ako eh. So ayan, papatayin ko ng ilaw. So yun lang, thanks for watching, bye bye!